Mga kabayaning Pilipino, andito na naman tayo na para sa panibagong komento at reactions regarding doon sa sinabi ni, di ba, nung nakaraang araw, pinapatawag si Martin Luther, no, ng ICI. So humarap siya doon, and then after ng pagbigay niya ng statement, nagpa-interview siya sa mga media personnel, no? Tapos sinabi niya doon na hindi daw niya kilala si Orly Gutesa kasi nga hindi naman daw siya party ng kanyang bodyguard. Paano? Talaga naman hindi mo makilala si Orly Gutesa kasi nga bodyguard siya ni Saldico. Ito, naturingan ka pa namang abogado pero kupido ang utak mo eh, no? Itong Martin at talagang binibrainwash lang talaga yung mga tao. Gusto niyang palabasin na malinis siya. Pero alam ni Gutesa na nagde-deliver siya ng pera sa bahay mo, mali-malita. Di ba? Hindi mo nga siya kilala kasi nga hindi mo siya bodyguard. Bodyguard siya ni Saldico. Kaya alam ni Gutesa na nakapag-deliver siya ng pera sa bahay mo. Kaya wag mo nga kaming iniingot. Kupal ka din Martin ka eh. No? Wag ganun. Dapat patunayan mo, i-prove mo na yung mga sinasabi ni Gutesa is mali. Yun sana dapat. No? Humarap ka doon to clarify the issue na yung sinabi ni Orly Gutesa na nakapag-deliver siya ng pera at inutosan siya ni Saldico is mali yun, no? Ganun sana. Hindi mo siya kilala. Natural, hindi mo talaga kilala si Gutesa kasi bodyguard siya ni Saldico eh. Pero every time pag lumalabas kayo, may lakad kayo kasama si Saldico, andun si Gutesa. Kasi nga bodyguard siya ni Saldico eh. Pero alam ni Gutesa na nagde-deliver siya ng pera sa bahay mo sa Forge Park, diba? Kaya, yun yung ano doon. Kaya yung logic ba, huwag mo kaming pinagluloko na hindi ko kilala yan si ano, ganito, ganyan, kasi hindi naman siya part ng bodyguard ko. Hindi mo na nga siya part din ng bodyguard mo. Pero, alam ni Gutesa na kapag deliver siya ng pera sa bahay mo. Tama? Kaya huwag mo kaming pinagluloko na sinasabi mo ganito, ganyan. At gusto mong magmalinis. Pareho lang kayo ng pinsan mo eh, na pinakamalinis na presidente sa buong kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Kasi every time na may mga problema, wala siyang alam. Laging hugas kamay. No? Every time na lang, pag magkakaroon ng problema sa administrasyon niya, hindi niya alam. Wala talaga siyang alam. Kaya nga, yan yung mahirap eh. No? Yan yung nakakagalaiti ng laman na kami nagsasakripisyo, nagtatrabaho para ibuhay sa mga anak namin, bayaran pa, kunan pa ng buwis, kahit maliit lang ng sahod. Pero itong mga ugag na congressman na to, yano-yano lang ninanakaw yung mga pera ng taong bayan, which is binoto nga natin kasi alam natin na ano, tapos yun pala sa panahon kasi ni Duterte, kaya biglang bawi yan ngayon. Ang laki kasi ng lugi nila nung 6 years silang nagtiis, wala silang nakurap. Kaya yan yung pinambawi nila ngayon. Di pwedeng masunod ang gobyerno, dapat sila ang masunod ang kongreso, no? Kaya yan yung ano nila eh, kaya yung mga new fights, lang Atayde, matakbong congressman para kasi nga nalaos na sa television. Yan tumakbong congressman. Di tiba-tiba. Yan naman ang sinasabi ng ng mga diskaya eh. Yan yung source of information natin. Di tayo nagbibintang. Talagang mga diskaya mismo ang nag-prove na yung tatay ni Atayde na ang kumokolekta.
O, andoon pa, nakapapil yan eh. Hindi yan, nagbibinta. May ebidensya eh. Kasi, naandoon sa statement ng mga Diskaya. Even Martin, no? Itong si Martin, andoon ka sa statement ng mga Diskaya, kaya di mo pwedeng sabihin na gawa-gawa lang, invento lang yung mga mga kwento-kwento na yan. Kasi sila mismo eh, ang naglilink sa pangalan mo. Kaya wag mo kaming tatarantaduhin at gagaguhin na sabihin mo, hindi mo alam. No? Na hindi ka parte ng Bicam. Loko ka pala eh. Yung after nga nung Bicam report eh, sino bang andoon si Manix Dalipe, andoon si Saldico. Tinatawagan nyo yung Armed Forces of the Philippines, na-approve na yung mga nila. Yung allowance nila, yung increase na allowance nila. Nagmamayabang ka pa after ng Bicam yun by committee. Oh. Tapos ngayon sasabihin mo wala kang alam doon sa insertions na nangyayari sa Bicam kasi hindi ka parte ng Bicam. Loko-loko ka pala eh. Tapos si Escudero ngayon, ang iniipit ninyo. So, yun na nga ang sabi ni Escudero eh, huwag tayo magpadala sa scripted na sarswila na ginagawa ni Martin. Kaya wag mo kaming lululok-lukuhin dito, Martin Boy. Nasabihin mo, hindi mo alam hindi mo alam ang mga nangyayari sa Bicam. Kasi unang-una, ikaw ang nakakaalam. Biruin mo, hindi mo alam, sabihin mo ngayon, hindi mo alam na nagde-deliver ng pera, mali-malitang pera ang mga bodyguard ni Saldico. Napaka-estupido mo talaga. Kaya nga talaga naturingan ka abogado, pero napaka-estupido ng utak mo. Hindi naman kami kami taong bayan ang apektado. No? Tapos ngayon, gusto mong ilihis ang issue at gusto mong malinis ka. Sabihin mo, bilyonaryo ka na. Ganito, ganyan. Dahil marami kang mga yan lamang yung mga front mo lang naman yun eh. Para hindi mahalata yung corruption na nangyayari at nagaganap na which is involved ang mga pangalan nyo. Kaya wag mo kaming pinagluloko. Yung mga negosyo mo mga malalaki, front mo lang yon. Tapos sabihin mo malinis ka, hindi ka nagnanakaw. Sige nga, kung talagang ganun, bakit di mo kasuhan si Early Gutesa? Kung talagang wala kang kinalaman sa Bicam, kasuhan mo kasi nga nilink ka eh. Bakit ka nililink? Bakit dinungisan yung pangalan mo sa isang tao na bodyguard lang? Ikaw, kagalang-galang ka, honorable ka. You are a congressman, then you are a house speaker, then you are the cousin of the president. May power ka. May kapangyarihan ka para litisin at tugisin si Gutesa. Kung talagang wala kang alam at wala kang kinalaman sa involvement sa corruption. Di ba? Yan yung challenge namin sa iyo. Habulin mo si Gutesa. Pailan mo ng kaso. Para magkaalaman. Tapos si Saldico, pailan mo ng kaso, bakit nililink yung mga pangalan mo? Yung bodyguard niya ang naglilink. Baka inutusan lang ni Saldico para ganuhin kaya. Dungisan ang pangalan mo. Ganun, habulin mo. Diba? Dapat maghabol ka eh. Kasi unang-una, bilyonaryo ka, marami kang pera. Kaya mong kaya mong kumuha ng mga magagaling na abogado para dipinsahan ang pangalan mo. Lalo na sa pagdawit sa pangalan mo na in-expose ni Master Sergeant Early Gutesa. So, wag mo kaming ginagawang gago, Mr. Martin, no? Mr. Martin Boy. So, hanggang dito na lang mga kabayani Pilipino, naway palagi tayong mag-ingat at unahin natin ang Diyos, no? Sa magandang kaparaanan. So, maraming salamat. God bless to.